Ang susunod nating swerteng Chinese pork dish, itinuturing na swerte dahil sa hugis nito. Chinese pork dumplings. Ang paggawa ng mga Tsino ng pagkaing ito, sinasabing sinimulang iluto noong unang panahon. Pinaniniwala ang ipinangalan ito sa medicine saint ng mga Tsino na si Zhao Zi. Nakilala rin sa tawag na Zhang Zhongjing. Siya raw ang nagpasimula ng paggawa ng dumplings noong unang panahon. Ginawa raw niya ito bilang pagkain para sa mga taong nanghihina at nagkakasakit dahil sa matinding lamig. Sa kainang ito sa Binondo, pork dumplings daw ang pinakadinarayo. Para raw maipakita ang freshness ng kanilang dumplings at para takamin pa ang mga tao, sa mismong harapan ng mga customer nila ito ginagawa. Ang Dongbei, incidentally, mga kapuso, ang ibig sabihin nito ay northeast kasi yung pinanggalingan ng mga may-ari ay the northeastern province of China. Yes, ma'am. Oo. Marami dun sa mga Filipinos na nandito sa, mga Chinese na nandito sa Pilipinas, hindi galing sa northeastern region. Mostly galing sa Fujian province, pero sila iba. Okay, ma'am. Kuha po tayo nito. Ito po yung dough ng dumpling. Saan gawa ito? Made of flour and water. I-roll natin siya. Papahabain. Papahabain lang. Ganyan. Okay. Hanggang umano siya. Hanggang ganito na po siya. Hanggang naging ganun na siya. May dalawang klase ng pork dumplings na best-seller sa kanilang mga suki. Ang pork dumplings plain at ang pork dumplings with kuchay. Pareho lang ang paraan ng paggawa ng mga ito, nagkakaiba lang sa filling. Ang second version natin ng pork dumpling dinagdagan ng kuchay na nahahawig sa onion chives. So pagkatapos na po niyan, ma'am, ganito na siya. Ganyan. Okay. Slice na po natin siya ng maliliit. Parang fishball lang po, ganyan po. Kunin na natin siya. Kasi ipagpag po. Tapos ipapagpag. Papanipis yun. Okay. Po. Gamit po yung rolling pin po. Hawakan mo siya sa tip po. Tapos i-roll mo. Marami kasi daw doon, maraming vegetables doon sa northeastern China. Kaya meron silang kuchay with pork. Okay. Now, paano natin ito iluluto? Ano po? Boiling water po. Boiling water lang. Okay. Paano natin malalaman na okay na siya? Usually lumulutang, di ba? Oo. Pagkatapos ng 5 minuto, ready to serve na ang pork dumplings. Nice! Narito na ang ating Dongbei dumplings. Dalawang flavors to. Yes. Merong pork at saka merong pork with kuchay. Alright. Natin. Okay naman siya. Talagang mas masarap kapag manipis yung mismong wrapper, no? Yung dough. Mas gusto ko yung kuchay. Yes. Mas maraming nagtatangkilik sa kuchay po. Talaga? Yan yung best seller po namin. Oo, mas bet ko yung kuchay. Meron pa rin kasi siyang meat, pero nalalasahan mo pa rin yung flavor ng ng kuchay. Tsaka ang sarap ng sauce nyo. Very subtle lang yung taste nung mismong dumpling. Talagang para ma-experience mo siya talaga, kailangan lagyan mo siya ng sausawan. Oo, na vinegar, soy sauce, and garlic. Kwento ng may-ari ng kainan na si Lisa, mula pa raw noon, naniniwala na ang mga Chinese na nagbibigay ng swerte ang dumplings dahil sa crescent shape nito, na siya ring hugis ng sinaunang pera ng mga Chinese. Kaya naman pagpatak ng 12:00 ng hating gabi tuwing Chinese New Year, dapat daw kumain sila ng maraming pork dumplings para swertihin at maging lapitin ng pera. Because dumpling, same with gold. So many people change Chinese New Year like first eating dumplings. So eating dumpling is long year have money.